Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. May mga nagsasabi na magkadugtong ang buhay ng magkakambal. Maaari raw na ang nararamdaman ng isa ay nararamdaman din ng isa. May ibang magulang din na nagnanais na magkaroon ng anak na kambal. Ang ilan ay sinasabi na swerte raw kapag nagbuntis ka ng kambal. Ngunit paano kung malagay ka sa isang sitwasyon? Nadudurog sa iyong puso dahil umasa ka na dalawa silang lalabas. Sa iyong sinapupunan ngunit isa lamang ang sa kanila ay nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo. Avid fan po ako kasi talaga ng iyong programa dahil nakakalibang na makinig sa mga sulat at kwentong binabasa mo. Lahat ay merong aral na mapupulot. Sa katunayan, bukod po sa Papa Dudut YouTube channel ay nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya YouTube channel at sa Papa Dudut Family. Naisipan kong i-share ang kwento kong ito ng katatakutan. Nangyari ito noong bago pa lamang kami kinasal ng aking asawa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara. 41 years old na ako at may 3 anak. Plain housewife ako habang ang aking asawa na si Leo ay nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa pero sa susunod na taon ay uuwi na siya for good. Maraming taon na rin kasi siyang nagtatrabaho sa malayo at this time ay nag-decide siyang uuwi na talaga siya at magtatayo na lamang ng isang business na pagkukunan namin ng income. High school pa lamang kami ni Leo ay magkasintahan na kami. Noong mag-college kami ay sa ibang lugar siya nag-aral kaya nagkalayo kaming dalawa. Hindi namin kinaya ang ganong sitwasyon ng aming relasyon. Kaya naghiwalay kami, Papa Dudut. Nasanay kasi kami na araw-araw na nagkikita at magkasama. Pero totoo nga na kapag kayong dalawa ang itinakda sa isa't isa, kahit maghiwalay kayo ay gagawa pa rin ng paraan ang tadhana para magkabalikan kayo. After ng college ay nagkaroon kami ng chance encounter ni Leo. Nagkita kami ng hindi sinasadya sa grocery store at nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. Ang akala ko noon ay hindi ko na mahal si Leo pero nang makita ko siya, makalipas ang ilang taon ay bumalik ang pagmamahal ko sa kanya. Niligawan ulit ako ni Leo at hindi ko na pinatagal at sinagot ko ulit siya, Papa Dudut. Dahil sa parehas na kaming mature kahit papaano ay naiintindihan namin na ayos lang na hindi kami magkasama araw-araw basta alam namin na mahal namin ang isa't isa. Mas naging okay ang relasyon namin ni Leo. Parehas na rin kaming nagtatrabaho at nagsisimulang buuin at abutin ang kanya-kanya naming pangarap. Yun nga lang dahil sa palagi naming namimiss ni Leo ang isa't isa ay naging mapuso kami. Lumagpas kami sa aming limitasyon. May nangyari sa amin at nabuntis ako. 24 pa lamang ako ng time na yon, Papa Dudut. Dahil sa conservative ang pamilya ko ay ayaw nila na mapag-usapan ako sa lugar namin ay minadali nila ang pagpapakasal namin ni Leo. Hindi naman tumutol sa bagay na yun si Leo dahil ang sabi niya ay doon na rin kami pupunta. Napaaga nga lang. Ako na raw ang babaeng nakikita niyang makakasama niya hanggang sa huling hininga niya. Nairaos naman kahit papaano ang kasal namin. Sa simbahan at simple lamang. Hindi pa halata na buntis ako kaya hindi ako na-chismis sa lugar namin na nabuntis ako ng hindi pa kasal. Doon kasi kapag nabuntis ka ng wala pang asawa ay napakasama na ng tingin sa iyo. Wala pa kaming kakayahan noon ni Leo na bumili o kumuha ng sarili naming bahay kaya tumira muna kami sa bahay ng mga magulang niya. Bukod sa nanay at tatay niya ay kasama namin doon ang nag-iisang kapatid ni Leo
na si Paula. May isa silang maid na si Ate Sonia. Mas bata pala si Paula kay Leo Papadudut. Noong panahon na yon ay high school student pa lamang si Paula. Mabait at maayos ang pamilya ni Leo. Wala akong naging problema sa kanila at sana'y ganun din sila. Alagang-alaga ako nilang lahat noong buntis pa ako. Ayaw nila na makikita na gumagawa ako ng gawaing bahay. Naging way na rin yon para makaklose ko ang pamilya ni Leo. Lahat ng kailangan ko ay sila ang nagbibigay bukod pa kay Leo. Si Leo naman ay sobrang responsable niya, Papa Dudut. Ang sipag niyang magtrabaho at ako na nga ang naaawa sa kanya kasi kahit may araw na pwede siyang magpahinga, ay pumapasok pa rin siya sa trabaho. Kailangan daw niyang maging masipag kasi hindi lang sarili niya ang iniintindi niya. Kasama na raw ako at ang magiging anak namin. Sa bahay nila Leo ay may sariling kwarto si Leo at magkasama kaming dalawa noon. Nang magpa-ultrasound ako para malaman ang gender ng anak namin ni Leo, ay tuwang-tuwa kami kasi kambal na babae ang magiging anak namin, Papa Dudut. Ang sabi ng mami ni Leo ay marami daw talagang kambal sa lahi nila, kaya hindi na siya masyadong nagulat. Tuwang-tuwa ang parents ni Leo kasi kambal ang magiging unang apo nila. Masaya din ako pero may kaunting takot. Naisip ko kasi na dahil dalawang batang dinadala ko ay magiging doble rin ang hirap ko sa aking panganganak. Binibigyan naman ako ng mami ni Leo ng tips sa mga dapat at hindi dapat gawin. 8 buwan na akong buntis na magpa-check up ulit ako. Isang masamang balita ang nalaman namin, Papa Dudut. May problema yung isa sa mga kambal. Papa Dudut, hindi ko pa man sila na ilalabas ay naiyak na ako. Sinisisi ko pa nga ang sarili ko kasi baka nagkulang ako sa kung anumang bagay kaya nangyari yon. Pero ang sabi ng doktor ay malaki ang chance na mabuhay yung isa kong baby na merong problema. Simula noon ay palagi na ako nagdarasal para sa kaligtasan ng kambal ko. Sinasamahan din ako ng mami ni Leo sa isang simbahan para magdasal. Hindi ko na magawang kumalma noon, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na may mga ganong mangyayari sa unang beses na pagbubuntis ko. Hindi ko naramdaman na sinisisi ako ni Leo at ang pamilya niya. Ang sabi pa ng tatay niya ay walang may gusto sa naging kondisyon ng isa kong anak. Patuloy lang daw kaming magdasal at naniniwala siya na papakinggan kami ng nasa itaas. Araw-araw kong kinakausap ang mga anak ko kahit nasa loob pa sila ng aking tiyan. Naniniwala ako na naririnig nila ako. Sinabi ko sa kanila na huwag silang susuko at lumaban lamang sila. Gusto ko ay pareha silang buhay at malusog na lalabas sa akin. Hanggang sa dumating na ang araw ng aking panganganak. CS ang ginawa sa akin kasi hindi ko kaya ang normal delivery. Sa kasamaang palad ay hindi nabuhay ang isa sa mga kambal ko na sinabi ng doktor na merong problema. Yung isa naman ay pinangalanan naming Mira ay malusog at walang problema. Yung namatay ay si Lara naman ang pangalan. Nilibing si Lara habang nasa ospital ako. Hindi pa kasi ako pwedeng lumabas dahil sa aking operasyon. Napakasakit para sa akin ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Hindi man lang ako nagkaroon ng chance para alagaan siya. Alam ko na masakit din yon para kina Leo at sa family niya. Nag-expect kasi kami na 2 silang mabubuhay pero isa lang pala. Ganon pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi buhay si Mira at malusog ito. Masyado kong dinidibdib ang pagkawala ni Lara. Palagi akong tulala at hindi makausap. Palaging nasa tabi ko ang mami ni Leo para kausapin ako at ipaalala sa akin na meron pa akong Mira.
Isa na raw anghel si Lara at palagi kami nitong binabantayan. Hirap na hirap akong tanggapin ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Kaya hindi ko itinapon o ipinamigay ang mga gamit at damit ni Lara. Nilagay ko yon sa 2 kahon at itinago ko sa cabinet sa kwarto namin. Ilang buwan din akong parang wala sa sarili at nagluluksa noon. Pero na-realize ko na tama ang sinasabi ng marami sa akin na meron pa akong mira at kailangan ako ng anak ko. Kung magpapatalo ako sa kalungkutan, ay baka hindi ko siya mapagtuunan ng pansin. Baka mapabayaan ko siya dahil palagi kong iniisip si Lara. Ang ginawa ko ay inisip ko na buhay si Lara at palagi silang magkasama ni Mira. Hindi ko man siya nakikita ay naniniwala ako na palagi namin siyang kasama. Nang medyo okay na ako ay pinabinyagan na namin si Mira. Kahit paano ay nakaka-recover na ako noon, Papa Dudut. Pero sa loob ko ay malungkot pa rin ako. Kailangan lang na magpanggap na tanggap ko na talaga para hindi na mag-alala sina Leo sa akin. Nakikita ko kasi na apektado na rin sila sa kalungkutan na pinagdadaanan ko. Lalo na ang asawa ko na kung minsan ay hindi na nakakapasok sa trabaho para lamang mabantayan ako at si Mira. May mga pagkakataon din na inilalabas ko sa cabinet ang 2 kahon kung saan nakalagay ang mga damit at gamit sana ni Lara. Inaamoy ko yon at niyayakap na para bang si Lara ang hawak ko. Minsan ay umiiyak pa rin ako pero hindi ko na yon ipinapakita sa iba. Ang ipinapakita ko sa kanila ay okay na talaga ako. Nang panahong yon ay hindi ko pa kayang bitawan si Lara at may pagsisisi pa rin ako. Sa akin sarili kasi feeling ko talaga ay may nagawa akong mali o hindi dapat noong buntis ako kaya nawala siya, Papa Dudut. Hanggang sa unti-unti nang may nangyaring mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga kababalaghan na kung iisipin ay para bang napakahirap paniwalaan. At sa mga pelikula lamang nangyayari. Isang umaga lumabas ako ng kwarto at iniwanan ko si Mira sa crib. Tulog siya kaya tiwala ako na walang mangyayaring kung ano sa kanya. Kailangan ko kasing maligo kasi ang lagkit na ng pakiramdam ko. Wala noon ang parents ni Leo dahil Sunday. Nagsisimba sila kapag ganung araw at nakita ko si Ate Sonia na nanonood ng TV sa sala kaya sinabi ko sa kanya na tingnan niya si Mira at maliligo lamang ako. Habang nasa banyo ako at naliligo ay may narinig akong iyak ng sanggol. Pinatay ko muna ang shower para malinaw kong marinig o baka guni-guni ko lamang yon pero hindi nawala yung iyak ng sanggol. Binuksan ko ang pinto ng banyo at malakas akong nagsalita. Ate Sonia, si Mira umiiyak yata. Patingnan naman po, ang sabi ko. Kailangan kong lakasan para marinig niya ako. Medyo mahina na kasi ang pandinig niya. Umasa ako na narinig ako ni Ate Sonia kaya hindi siya nagsalita. Ipinagpatuloy ko na ang aking pagligo at ang akala ko ay tiyanek na ni Ate Sonia si Mira kasi nawala na yung iyak na naririnig ko. Paglabas ko ng banyo ay narinig ko na naman ang iyak ng sanggol. Mas malakas na. Yung iyak na parang may masakit sa kanya. Nakita ko si Ate Sonia nakatutok pa rin sa TV at parang hindi niya naririnig ang iyak ng sanggol. Ate, tinignan mo ba si Mira kanina? Umiiyak kasi. Magtututbrush lang muna ako, ikaw muna ang tumingin, ang sabi ko. Umiiyak? Wala naman ako naririnig sagot niya. Seryoso ka ba ate? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ko alam kung lumala na ang problema ni Ate Sonia sa pandinig ng time na yon kasi nang sabihin ko na umiiyak pa rin si Mira ay sinabi niya sa akin na wala talaga siyang naririnig, Papa Dudut. Nagmamadali na akong pumunta sa kwarto kasi palakas ang iyak ng baby na naririnig ko. Saktong pagbukas ko ng pinto ay nawala ang iyak.
Nakita ko na mahimbing pa rin ang tulog ni Mira at hindi ko nakita sa kanya na umiiyak siya habang mag-isa siya sa kwarto. Nagtaka ko kung saan ba nanggagaling ang iyak na narinig ko. Hindi ko naman yon binigyan ng ibang kahulugan. Hindi ko naisip na multo o kung anong kakaibang bagay kasi sa loob ng mahabang panahon na nakatira ko sa bahay ni Leo ay wala akong naramdaman na merong multo doon. Kahit si Leo ay walang nababanggit sa akin na kwento ng katatakutan sa bahay nila. Ang naisip ko ay baka merong baby sa kapitbahay at iyon ang narinig ko. Baka sa sobrang lakas ay iniisip ko na nanggagaling yon sa loob ng bahay. Kinagabihan habang naghahaponan kaming lahat ay bumalik sa alaala ko ang nangyari kaya nag-decide na akong magtanong para magkaroon ng kasagutan ang nasa utak ko. Ma, may baby rin ba sa kapitbahay natin? Tanong ko sa nanay ni Leo. Sa pagkakaalam ko ay wala. Bakit mo naitanong? Tugon niya. Kanina kasi meron akong narinig na umiiyak na baby. Akala ko nga ay si Mira pero hindi naman. Tugon ko. Oo nga, ang sabi pa nga ni Clara ay bakit hindi ko raw naririnig. Wala naman talaga akong naririnig. Singit pa ni Ate Sonia. Ang sabi ng mami ni Leo, sa pagkakaalam niya ay walang baby sa kahit na sino sa mga kapitbahay namin. Wala raw siyang nakitang buntis ng mga nakalipas na buwan. Isa pa ay kaklose niya lahat ng kapitbahay namin kaya kung merong may baby na kagaya ko ay malalaman niya kagad. Baka raw sa labas ko yun narinig. Siguro raw ay merong dumaan na may dalang umiiyak na baby. Kahit alam kong medyo imposible yon. Kasi matagal na umiiyak yung baby ay gano'n na lamang ang inisip ko. Kaya sa naman mahirapan ako sa pag-iisip sa kung paano yon nangyari. Hindi na naulit pa ang pangyayaring yon. Kahit papaano habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti ko nang tinatanggap sa sarili ko na nawala na ang isa sa mga kambal ko. Hindi na rin ako nakabalik sa pagtatrabaho dahil sa nag-focus ako sa pag-aalaga kay Mira. Ayoko kasing iasa ang bagay na yon sa parents ni Leo. Kasi alam ko na medyo nagkakaedad na sila at hindi na nila kaya na mag-alaga ng baby. Tinutulungan din naman nila ako pagdating kay Mira at isa yon sa bagay na talagang pinagpapasalamat ko, Papa Dudut. Sa mga unang buwan ay every week ako nagpupunta sa sementeryo para dalawin si Lara. Pero nang matanggap ko na ang pagkawala niya ay naging once a month na lamang yon. May isang beses na habang nasa libingan ako ng anak ko ay humingi ako ng pasensya sa kanya kasi hindi na ako nakakadalaw ng madalas sa kanya. Sinabi ko na kailangan kong gawin yon para makamove on at makawala sa lungkot ng pagkawala niya. Alam ko na imposibleng mawala ang sakit na nararamdaman ko pero kailangan ko yung tanggapin para makausad ako. Hindi ko maibibigay ng 100% na pagmamahal at pag-aalaga kay Mira kung habang buhay kong sinisisi ang sarili ko sa pagkawala ni Lara. Nang matanggap ko na ang pagkawala ng isa sa kambal ko ay maraming pagbabago ang nangyari sa aking buhay. Nabigyan ko na ng atensyon si Mira. Nakakatawa at nakakangiti na ako ng walang pagpapanggap. Gumaan ang nasa dibdib ko at mas na-enjoy ko ang pagiging nanay ko. Napag-usapan din namin ni Leo na wag muna naming susundaan si Mira. Natatakot kasi ako na baka maulit ang mga nangyari. Napagkasunduan naming mag-asawa na kapag medyo malaki na si Mira ay saka kami mag-aanak ulit dahil sa parehas kaming galing sa maliit na pamilya. Gusto namin na magkaroon ng malaking pamilya, yung kahit 3 anak sana. Kapag palananay ka, kahit araw-araw mong kasama ang anak mo ay hindi mo pa rin mapapansin ang paglaki niya. Yung parang dati baby pa siya at nakahiga lamang. Tapos parang kumurap ka lang,
makikita mo na siyang naglalakad at nagsasalita kahit na pabulol. Ganon ang nangyari sa akin kay Mira. Mabilis na lumipas ang 4 na taon at yung dating Mira na kailangan ko pang kargahin ay nakakalakad na. Nakakatuwa ang cuteness niya at pagiging inosente sa mga bagay sa kanyang paligid. Totoo nga yung sinasabi ng ibang nanay na sulitin na ang pagiging bata ng mga anak natin dahil hindi mo mapapansin na malaki na sila. At hindi na sila kagaya noong mga bata pa sila na gusto ka nilang kasama at nakikita palagi. Very hands-on ako pagdating kay Mira. Pero hinahayaan ko rin siyang mag-explore nang sa kanya lamang. Mahilig siya sa mga manika, kahit na anong klaseng manika ay ayos sa kanya. Kaya kapag nagpupunta kami sa mall ay dumadaan kami sa toy store at ibinibili siya ng manika. Natatandaan ko na noong unang nagpunta kami sa isang toy store ay may nagustuhang manika si Mira. Malaking manika na ragdoll at halos kasing taas na niya kapag nakatayo yung manika. Nang makita ni Mira ang malaking manika ay itinuro na agad niya yon. Kapag ganon ay alam kong gusto na niya yon kaagad. Mira, kakabila lang namin sa'yo ng last week. Hindi ba sabi mo hindi ka magtuturo? Dadaan lang tayo dito. Ang sabi ko kay Mira. Hayaan mo na at bilhin na natin, baka umiyak pa yan, ang sabi ni Leo. Very spoiled si Mira kay Leo. Palibhasa nag-iisang anak pa lamang namin noon si Mira. Wala na akong nagawa nang kunin ni Leo ang manika at binili na niya yon para sa anak. Tuwang-tuwa si Mira. Habang pauwi kami at sakay ng kotse ay nilabas na kaagad ni Mira sa box ang manika at iyakap niya yon sa buong biyahe na parabang ayaw na niyang bitawan, Papa Dudut. Wow, ang ganda naman ng doll mo, salubong ng mami ni Leo kay Mira. Papa bought me this, Lola, masayang sabi pa ni Mira. Naku mami, sabi niya ay dadaan lang kami tapos bilang nagturo, singit ko. Hayaan mo na, ibigay na lang natin sa kanya ang mga gusto niya. Kapag lumaki pa yan, magsasawa din yan para ma-enjoy niya rin ang pagiging bata niya. Sabi ng biyanan ko. Masasabi ko na napakaswerte ko sa pamilya ni Leo, Papa Dudut. Nakikita ko kasi na mahal nila si Mira. Kahit ang kapatid ni Leo ay palaging nakikipaglaro kay Mira at kung minsan ay ipinapasyal pa niya. May park kasi sa subdivision na yon na merong playground. Kapag nakita ni Mira si Paula ay palagi ito nag-aaya na magpunta sa park. Pinapayagan ko naman si Mira na sumama kay Paula sa park kasi tiwala ako na hindi hahayaan ni Paula na may mangyaring hindi maganda sa anak ko. Isa pa ay mas okay din na hindi palaging nasa bahay si Mira at nakakalabas din siya. That time, tinuturuan ko na rin na magbilang, magsulat at magbasa si Mira para kapag nasa school na siya ay hindi na siya masyadong mahihirapan. Para sa akin ay mas okay na turuan ng maaga ang mga bata sa mga ganong bagay. Kahit mahirap pang turuan si Mira ay nagtsatsaga ako. Alam ko naman na bata pa siya kaya ganon. Gusto ko lang din siyang magkaroon ng ideya kung ano ba ang mga gagawin niya kapag nagsimula na siyang mag-school. Ang bala kasi namin ni Leo ay ipasok siya sa isang daycare center na nasa labas lamang ng subdivision kapag 5 years old na siya. Bukod sa matututo siya roon ay matututo rin siyang makisalamuha sa ibang bata na kagaya niya. Sa kwarto ko lang tinuturuan si Mira. Meron siyang maliit na table at chair. Binilhan ko rin siya ng mga gamit sa school at bag para ma-feel niya talaga na parang nasa school lamang siya. Madalas ay tinuturuan ko siyang pagkatapos naming mag-almusal para meron siyang energy. May mga times na ayaw ni Mira pero meron din na gusto niya. Kapag ayaw niya, hindi ko siya pinipilit. Ayoko naman kasing ma-pressure na matuto kaagad na magsulat at magbasa ang anak ko. Gusto ko yung
Ni-enjoy niya ang pag-aaral at hindi niya makita yon na isang bagay na nakaka-stress. Isang umaga after ng breakfast ay pinaliguan ko muna si Mira. Habang naliligo siya ay sinabi ko sa kanya. Natuturuan ko siyang magbasa at pumayag naman siya. Ang sabi niya ay fairy tale book ang gusto niyang basahin namin. Favorite niya yung kay Little Red Riding Hood. Kahit na ilang beses na namin yung binasa ay hindi siya nagsasawa. Habang tinuturuan kong magbasa si Mira sa kwarto namin ay talagang may gana siya. Nag-promise kasi ako sa kanya na kapag natapos namin yung book na basahin ay bibigyan ko siya ng ice cream bilang prize. Kasi hindi siya naging pasaway sa pagtuturo ko sa kanyang magbasa. Nasa gitna na kami ng libro nang biglang magsalita si Mira. "Mama, I want to play na. Ayoko nang mag-read," ang sabi ni Mira. Kitang-kita ko sa mukha niya na wala siyang interes sa ginagawa namin. "Ay hindi ba meron tayong agreement? Tatapusin natin itong book tapos may ice cream ka. Ayaw mo ba ng ice cream? Chocolate flavor pa naman yung nasa ref. Binili ni lolo mo kagabi," ang sabi ko sa anak ko. "Okay lang po mama. Mag-play na po kasi kami," pilit ni Mira. "Kami? Sinong kalaro mo? Si Tita Paula ba?" Casual kong tanong. Sila kasi ang palaging magkalaro. "Hindi po si Tita, si Lara po mama," sagot ni Mira. Pagkadinig ko sa pangalan na Lara ay nagtaas ng balahibo sa aking braso, Papa Dudut. Paano ko ba naman makakalimutan ang pangalan na yon? Pangalan yon ng kakambal ni Mira na namatay noong pinanganak ko siya. Sobra ako nagtaka kung paano nalaman ni Mira ang pangalan na yon. Tinanong ko siya kung may nagbanggit ba sa kanya na isa sa mga kasama namin sa bahay pero sabi niya ay wala. Ang sabi pa ni Mira ay papakilala niya ako kay Lara. Mas lalo akong kinilabutan. Nagkaroon kasi ako ng ideya na baka nakikita ni Mira ang namatay niyang kakambal. At dahil sa hindi pa siya aware kung ano ang multo ay inakala niyang normal na tao lamang si Lara. Hindi na ako sure kung sumasabay din ba ang isang kaluluwa sa paglaki ng kambal. Kaya talagang napakalaki ng pagtataka ko ng sandaling yon, Papa Dudut. "Mama, ipapakita kita kay Lara. Ang sabi niya, gusto kanyang makilala," inosenteng sabi pa ni Mira. "Talaga? Nasan ba siya? Nakikita mo ba si Lara?" tanong ko. Tumayo si Mira at binuksan niya yung cabinet. Mula doon ay nilabas niya yung malaking manika na huling binili ng papa niya sa kanya. Mas lalo akong kinilabutan nang makita kong suot ng manikang yon ang damit ni Lara na itinabi ko dati. Pakiramdam ko ay sobrang lamig ng buong katawan ko at nakatulala na lamang ako. "Mama, meet Lara. Lara, meet my mama." Pagpapakilala ni Mira sa amin ang manika niya sabay ngiti. Nanginginig na ang buong katawan ko at ibinigay ni Mira sa akin ang manika niya ng pangalan ay Lara. At hindi ko alam kung bakit ko hinawakan yon na para bang isa yung baby o bata. Niyakap ko pa at hindi ko na napigilan ng maluha kasi naalala ko ang kakambal ni Mira. Tinanong ko ulit si Mira kung saan niya nakuha ang pangalan ng manika niya at ang sagot niya ay ang manika ang nagsabi sa kanya na yun ang pangalan niya. Naisip ko naman na baka imagination lamang ni Mira ang lahat. Alam ko na kapag bata pa ay masyadong malawak ang imagination. Ang talagang ipinagtataka ko lang ay kung bakit sa dami ng pangalan ng isang babae ay bakit pangalan ng kakambal niya ang pinangalan niya sa kanyang manika. Hindi ko maisip na nagkataon lamang yon. Gusto ko na lang ding isipin na may nabanggit kay Mira ng pangalan Lara kaya yun ang naisip niyang ipangalan sa manika niya. Hindi ko na kayang ituloy pa ang pagtuturo ng pagbabasa sa anak ko nang dahil sa nangyaring yon, Papa Dudut. Sinabi ko na pwede na siyang maglaro muna at saka na lamang kami magbabasa. Lumabas na muna ako ng kwarto at tinanong ko lahat ng mga kasama ko sa bahay kung nabanggit o naikwento ba nila kay Mira ang tungkol kay Lara. Lahat sila ay iisa lang ang naging sagot.
Hindi nila sinabi kay Mira ang tungkol kay Lara. Nang dumating na si Leo sa bahay mula sa trabaho ay tinanong ko rin siya at kahit siya ay tinanggi rin ang bagay na yon. Sa tingin daw niya kasi ay masyado pang bata si Mira para maintindihan ang tungkol sa namatay nitong kakambal. Balak naman daw niyang sabihin yon kay Mira pero hindi pa ng time na yon. Kapag daw nakakaintindi na si Mira ay sa kanya ito ipapaalam ang existence ng naging kakambal nito. Tinanong ako ni Leo kung bakit ko yon naitanong at sinabi ko na wala lang. Hindi ko muna sinabi sa kanya ang totoong dahilan, baka pati siya ay matakot na kagaya ko. Naging palaisipan talaga sa akin ang bagay na yon, Papa Dudut. Simula noon ay naging mapagmatyag palalo ako kay Mira. Isa sa napansin ko sa anak ko ay ang palagi niyang nilalaro yung manika niyang si Lara. Hindi na niya pinapansin ang iba niyang manika at yun ang naging paborito niya. Katabi niya ito sa pagtulog at kahit habang kumakain ay may isang upuan sa tabi ni Mira at doon nakaupo ang manika niya. Hindi ko tuloy maiwasang kilabutan kapag tinitingnan ko ang manikang yon. Siguro napaparanoid lamang ako kasi may mga horror movie akong napapanood na sumasapi ang mga kaluluwa sa isang manika. Nung una hinayaan ko lamang si Mira na palaging katabi at dalang manika niya. Kahit nga kapag lumalabas kami ay dala niya yon, wala siyang pakialam kahit na nahihirapan siyang bitbitin yon. Isang gabi na hindi na ako nakatiis pa. Hinahayaan kasi namin si Mira na kumain ng sa kanya kahit nagkakalat siya ng madalas. Yon ay para matuto siya at hindi masanay na sinusubuan. Hindi ako mapakali kasi sinusubuan ni Mira ang manika niya kahit na hindi naman yun kumakain. Para bang totoong bata na ang tingin ng anak ko sa kanyang manika. Ayoko sanang sabihan si Mira at baka magtampo siya sa akin pero hindi ko na talaga kayang pigilan ang aking sarili, Papa Dudut. Mira, pwede bang ilagay mo muna ang manika mo sa kwarto? Hindi ka na kumakain ng maayos, ang sabi ko kay Mira. Gutom siya mama, kailangan niyang kumain, ang sabi pa ni Mira. Hindi kailangan kumain ng manika baby, gawa lang sila sa tela, ang wika ko. Pero sabi ng dal ko hungry po siya, katwiran pa ni Mira. Hindi na ako nagsalita pa at tumayo ako at kinuha ang manika para dalhin yon sa kwarto. Umiyak ng malakas si Mira nang gawin ko yon. Sinabi sa akin ni Leo na hayaan na lamang na nandun ang manika pero hindi ako nakinig sa kanya. Dinala ko pa rin sa kwarto ang manika at pagbalik ko ay umiiyak pa rin si Mira. Nasaktan ako sa ginawa ko kay Mira pero hindi ko talaga kayang tingnan ang ginagawa ng anak ko sa manika na yon. Sinabi ko kay Mira na sakalang niya makukuha ang manika niya kapag inubos niya ang pagkain niya. Tumahimik naman si Mira at tinuloy niya ang pagkain kahit pahikbi-hikbi. Nakatingin silang lahat sa akin. Alam ko na hindi sila makapaniwala sa ginawa ko. Alam kasi nila lahat ng gusto ni Mira ay ibinibigay ko sa bata. Pero iba na sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. After naman noon ay nagsorry ako kay Mira at sinabi ko sa kanya na kaya ko yon nagawa ay dahil hindi tama na kumakain siya na sinasabayan pa niya ang paglalaro. Hindi ko alam kung naiintindihan ba ako ni Mira pero para sa akin ay mas okay na pinapaintindi ko sa kanya kahit papaano kung bakit ko ginawa yon. Habang nasa kama na kami at tulog na si Mira ay kinausap ako ni Leo dahil kahit siya ay nagtaka sa ginawa kong pag-alis sa manika ng anak namin habang kumakain. Okay ka lang ba, Clara? May problema ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Nagtataka kasi ako sa ginagawa mo kanina. Ang tagal nang kumakain ni Mira na kasama ang manika niya tapos kanina ka lang nagalit, ang sabi pa ni Leo. Hindi lang kasi akong komportable na itinuturing ni Mira na parang totoong tao ang mga laruan niya. Lalo na ang manikang yon, tugon ko. Maganda nga yun eh. Lumalakas ang imagination ng anak natin, ang sabi ng asawa ko.
Maganda nga pero wala ka bang napapansin? Yung manikang yon ang palaging nilalaro ni Mira. Ang sabi ko. Talaga namang gusto yun ni Mira. Hindi ba kasama ka namin ang bilhin ko yun para sa kanya? May problema ba kung magkaroon ng paboritong laruan o manika ang isang bata? Tanong pa ni Leo. Dahil yung manikang yun, pinangalanan siya ni Mira ng Lara. Pagsiwalat ko. Hindi agad nakapagsalita si Leo na para bang pinoproseso pa niya ang sinabi ko. Doon ko na inamin sa kanyang lahat. Ikinuwento ko sa kanya yung nangyari nung tinuturuan ko magbasa si Mira at sinabi niya na Lara ang pangalan ng manika niya. Sinabi ko rin na yon ang dahilan kung bakit ako nagtanong sa kanila kung meron bang nagkwento kay Mira ng tungkol sa kakambal niya. Ang sabi ni Leo ay baka nagkataon lamang. Baka raw narinig ni Mira sa TV ang pangalan na yon at tumatak yon sa isipan niya. Ang tugon ko, sa dami ng pangalan ay bakit yung pangalan pa ng kakambal niya? So anong tumatakbo ngayon sa isipan mo? Tanong ni Leo. Ewan ko. Sabihin mo nang nasisiraan ako ng ulo pero may kutob ako na baka kasama pa rin natin si Lara. Nandito sa bahay ninyo ang kaluluwa niya at nagpapakita siya kay Mira. Sagot ko. Matagal nang wala si Lara. Kung totoo man ang mga multo, hindi ba dapat ay nasa langit na siya? Ang sabi pa ni Leo. Sa huli hindi ako pinaniwalaan ng asawa ko, Papa Dudut. Hindi ko na ipinilit pa na maniwala siya sa akin basta malakas ang kutob ko na may nangyayaring kababalaghan sa bahay na yon at merong kinalaman ng namatay kong anak. Naisip ko rin na baka nga totoo ang narinig kong sinasabi ng iba na magkadugtong ang buhay ng magkakambal. Ang naisip kong gawin ay huwag nang ipalaro kay Mira ang paborito niyang manika. Baka kasi doon kumakapit ang kaluluwa ni Lara at habang palaging dala yun ni Mira ay hindi nahihiwalay si Lara kay Mira. Ayaw ko namang lumaki si Mira ng ganon, Papa Dudut. Nangangamba ako na baka kapag sobrang na-attach siya sa manika niya ay hindi na siya magkaroon ng interes na makipagkaibigan sa ibang bata na kaedad niya. Lalo na at ipapasok na namin siya sa daycare school sa susunod na taon. Kung kaluluwa man talaga ni Lara ang dahilan kung bakit ayaw mabitawan ni Mira ang manika niya, hindi naman ibig sabihin na hindi ko na mahal si Lara. Kaya gusto ko siyang himiwalay kay Mira. Ang sa akin lang ay gusto kong lumaking normal si Mira at hindi yon mabubuli siya dahil sa magiging behavior na bunga ng palagi niyang kalaro ay yung manika na yon, Papa Dudut. Sana'y nakukuha ng mga listeners ang point ko. Medyo mahirap din kasing ipaliwanag. Nang sumunod na araw ay isinama ko si Mira sa toy store. Ang sabi ko sa kanya ay pwede siyang bumili ng bagong laruan. Gusto ko kasi na mawala na sa isipan niya ang manikang yon, Papa Dudut. Ang gusto pa nga ni Mira ay isama yung manika sa pag-alis namin pero ang sabi ko ay hindi na kami tutuloy kapag dinala pa niya yon. Wala naman siyang choice kundi ang pumayag sa gusto ko. Pagdating namin sa toy store ay hinayaan ko si Mira na bumili ng laruan na talagang magugustuhan niya. May nagustuhan naman siyang dollhouse pero sobrang mahal. Sa lahat ng laruang nakita niya yun talaga ang nagustuhan niya, Papa Dudut. Naisip ko na worth it naman siguro kahit mahal basta mawala lang sa isipan ng anak ko yung manika. Kaya pikit mata kong binili yon at nakita kong tuwang-tuwa naman si Mira. Pag uwi sa bahay ay inayos na namin yung dollhouse sa kwarto. Pinatulong ko si Mira para malibang siya. Agad niya yung nilaro nang maayos na namin. Natuwa ako kasi habang naglalaro siya ay hindi niya hinahanap sa akin yung paborito niyang manika. Iniwanan kong sandali si Mira para ikuha siya ng merienda sa kusina. Sandali lamang ako nawala at pagbalik ko ay kalaro na naman ni Mira yung manika niya. Narinig ko pa na kinakausap ni Mira ang manika at tinatawag niya pa itong Lara. Sabi pa ni Mira ay meron na silang bagong laruan na ako ang bumili. Kung kausapin ng anak ko ay para talagang totoong tao ang manika. Ang unang pumasok sa isipan ko ay kunin kay Mira ang manika pero baka umiyak na naman siya.
kaya nilapitan ko siya ng kalmado at kinausap. Mira, alam mo, hindi bagay sa dal mo yung name na Lara. Gusto mong palitan natin? Ano kaya kung Angel o kaya Princess, mas bagay yon sa kanya, ang sabi ko. Ayoko po mama, Lara kasi talaga ang name niya. Siya ang nagsabi sa akin na yun ang kanyang name, sagot pa ni Mira. Siya ang may sabi? Nakakausap mo ba ang dal mo? Kinikilabutan kong tanong. Nang sabihin ni Mira na nakakausap niya ang manika niya ay doon ako nag-decide na dapat nang ilayo ko na talaga kay Mira ang manikang yon, Papa Dudut. Para sa akin ay hindi na normal ang sinasabi sa akin ni Mira na nakakausap niya ang isang manika kahit pa sabihin na bata lamang siya at malawak ang kanyang imahinasyon. Ang naisip kong gawin ay itapon na yung manika habang tulog si Mira. Talagang desidido na akong i-dispatch yon. Maaga namang nakatulog si Mira pero ayoko ring ipaalam kay Leo ang bala ko na yon. Kaya hinintay ko na rin munang makatulog si Leo bago ko gawin ang bagay na yon. Nang mahimbing na ang tulog ni Leo ay kinuha ko ang manika at dinala ko yon sa labas ng bahay. Itinapon ko ang manika sa drum na nagsisilbing basurahan sa labas ng bahay. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay nakita ko si Mira na naglalakad sa may kusina. Nakatalikod siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya nandun. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon sa akin. Papalapit na ako sa kanya nang bigla siyang naglakad ng mabilis papunta sa dirty kitchen. Sinundan ko si Mira doon pero nang buksan ko ang ilaw sa dirty kitchen ay wala na si Mira. Sinay ko ang lahat ng pwede niyang taguan pero wala talaga siya. Kaya gano'n na lamang ang kilabot na naramdaman ko nang pagbalik ko sa kwarto ay nakita ko si Mira na nakahiga at natutulog. Pakiramdam ko noon ay masusuka ako na parang walang laman ang aking ulo. Naisip ko na baka hindi si Mira ang nakita ko sa kusina at baka si Lara ang kakambal niya. Kinabukasan nang hanapin ni Mira ang paborito niyang manika ay hindi ako nagsalita. Umiyak na siya pero hindi ko talaga sinabi na itinapon ko yon. Kay Leo ko sinabi ang ginawa ko at ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit ko kailangan na itapon ng manika. Wala na akong pakialam kung maniwala siya sa akin o hindi. Ilang araw din na hinanap ni Mira ang manikang yon hanggang sa nasanay na siya na wala na yon sa kanya. Simula rin noon ay hindi na ako nakakita ng kakaiba sa anak ko. Binisita ko rin si Lara sa sementeryo at sinabi ko sa kanya na kung siya yung nakakausap ni Mira sana ay tumigil na siya dahil gusto kong lumaki ng normal ang kakambal niya. Sa ngayon, Papa Dudut ay okay naman ang lahat. Halos wala nang natatandaan si Mira sa mga nangyari pero noong 10 years old siya ay sinabi na namin sa kanyang tungkol kay Lara. Hindi ko rin alam dahil baka sa paranoid ako at gusto ko lang protektahan noon si Mira kaya nagkaroon ako ng ganong experience na kung iisipin ay napakahirap. Napakahirap paniwalaan. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na walang masamang nangyari kay Mira at ngayon ay normal na siyang nabubuhay kagaya ng mga kapatid niya. Sincerely yours, Clara. Mga ka-online, bago ang lahat ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat na tumututok sa ating programa. Sa mga nakikinig pa rin ng mga dati nang na-upload na episodes, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagkwekwento sa kanilang mga kakilala na makinig sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po akong Kaistorya YouTube channel na sana po ay suportahan nyo din po. Ito po ay produce ng inyong si Papa Dudut at voice over by Jason Steele. Sa lahat po ng mga nakikinig sa Kaistorya YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Meron din po akong Papa Dudut Family YouTube channel na abangan po ninyo ang mga susunod na update sa channel na yan. Sa ating naging kwento, bawat magulang ay may kanya-kanyang paraan kung paano nila palalakihin ang kanilang mga anak. Wala pong magulang ang nagnanais na mapahamak ang kanilang anak kaya ginagawa natin ang lahat para masigurado ang kanilang kaligtasan. Ngunit may mga pagkakataon na dapat ay hinahayaan natin ang mga bata na mag-explore ng sila lamang.
Sa ganung paraan ay mabilis silang matututo sa mga bagay-bagay nang hindi umaasa sa atin o sa ibang tao. Gabayan na lang natin sila at sabihin sa kanila sa maayos na paraan kapag may napapansin tayong mali sa ginagawa nila. Tungkol naman sa pagkawala ng mahal natin sa buhay, ang sakit sa kanilang pagpanaw ay habang buhay nang nasa ating puso. Ang magagawa na lang natin ay tanggapin na wala na sila at mag-focus sa mga taong kasama pa natin na nabubuhay. Sa kanila natin ibuhos ang ating pagmamahal at atensyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.